Ate, si Crisostomo? Nasa loob po siya. Sandali! Diyan na. Ano yan? Sulat galing kay Maria Clara. Maraming salamat. Crisostomo, ilang araw na di ka nagpapakita. May nakapagsabi sa akin may kaunting karamdaman ka. Di pinagdarasal kita. Pinagtulos kita ng 2 kandila. Kagabi, may ilang kabinataan ang gustong makipag-usap sa akin. Marami ring panauhin nang humiling sa aking tumugtog ng piano. Talagang inis na inis ako. Salamat na lamang at naroon si Padre Damaso na maraming bagay-bagay na ikinukwentong nakapagpasaya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, baka nagsara na lang ako ng kwarto at natulog. Ipasabi mo na lang kung anong dinaramdam mo at papupuntahin ko dyan ang ama ko. Pinadala ko si Andeng upang ipagtimpla ka ng tsaa. Marunong siyang magluto, higit na mahusay kaysa sa mga katulong mo. Maria Clara. Kabanata 30. Lahat ay nagtiis upang marinig ang sermon ni Padre Damaso na ginastusan sa halagang 250. Tayong lahat. Walang pinagkaiba ang mayamang Indyo sa dukhang Indyo. Lahat sila ay puro Indyo. Umangat lamang sila ng kaunti, umangat lamang sila ng bagya. Kala mo na kung sino sila?
dasal ng Ama natin. Sila ang mga protestante at erehe. Kayong mga erehe ay mamamatay na hindi nagsisisi. Dito pa lamang sa lupa ay pinaparusahan na kayo. Kaya dapat lamang nalayan kayo ng iyong pamilya at ng mga babae. Ang dapat sa inyo ay bitayin. Hindi ka mabuti. Ikaw maglinig ka sa buhay mo. Seremonya ng unang batong paglalagay ng buhay sa paaralan. At huwag ka lalapit sa batong hugos. At huwag ka nalulusong sa ukay. At lagi kang lalapit sa kurat. Sapagkat manganganib ang iyong buhay. Pasasalamatan mo rin ako pagkatapos nito. Kabanata 32. Ang panghugos. Isang hindi pangkaraniwang panghugos ang itinatayo sa paaralan ni Crisostomo Ibarra. Bumaba si Crisostomo, dala ang isang malaking bakal. Nakatingin sa kanya ang lalaking madilaw habang si Elias ay patuloy na nagmamanman. Nasulyapan ni Crisostomo si Elias. Gustong nakababa na si Crisostomo nang bigla na lamang umalagpos ang lubid. Nag-iba ang buong balangkas at nawasak ang panghugos. Tagtakbuhan ang mga tao at tanging sila, Padre Salvi at Maria Clara ang hindi nakatinag sa kinatatayuan. Umalimbukay ang makapal na alikabukal sa gilid na nagdilim ang paligid. Napawi ang usok at si Crisostomo Ibarra ay ligtas samantalang isang bangkay ang natabunan ng biga. Ang lalaking madilaw. Senyor Ibarra, dito po ba nakatira si Senyor Ibarra? Sandali, tatawagin ko lamang siya. Senyor Ibarra, bibisita po kayo. Sige, papasukin mo. Sige po. O, Elias, ikaw pala yan. Maupo ka, kaibigan. Ano ang paglilingkod ko sa'yo, kaibigan? Ako po dapat ang maglingkod sa inyo. Ay sa pagkakaligtas mo sa akin. Kung gayon, ano ang iyong nais? Nais ko po kayong bigyan ng babala. Niligtas mo ang babae ko noon. Niligtas ko rin kayo. Pero, kalahati pa lang utang kong wala nababayaran. Kaya huwag ka muna magpasalamat. At huwag mo sanang ipagsabi sa iba ang sasabihin ko babala sa iyo. Ah, alam kong gusto ka nilang hulihin. Pero huwag ka mag-alala. Hindi kita ipapahuli sa kanila. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Para kayo mapanatan, ay kailangan makita ng inyong mga kaaway na wala kayong pag-iingat at may tiwala sa lahat. Kaaway? Meron ako mga kaaway? Marami po. Madalas lang mga marangal na tao at malakas yung biyensya.
ba? Kilala mo ba sila? Kilala ko po ang isa. Siya'y kamamatay lamang. Si Taong Madilaw. Pero di ba, siya yung nagpapagalaw ng malaking bato kahapon? Tama ka. Ibig sabihin kung hindi siya yung namatay, ako malamang ay Kita-kita ko sa kanya pagkasagawa ng kanyang plano. Ngunit sinunggupan ko siya sa kanyang pagtakas. At sa kasamang palad, ay nadagalan siya sa gumuhong bato. Huwag mong kalimutan na babala ko sa'yo. Mag-ingat ka, Senyor Ibarra. maraming salamat. Nasa isang mahabang mesa at nananangalian si Crisostomo Ibarra kasama ang mga importanteng tao gaya ng alkalde, Alperes, si Kapitan Tiago, si Maria Clara at ilan pang kawani. Ang isang Indio na nagkaroon lamang ng kaunting nalalaman at nakapunta lamang ng Europa ay nagpapalagay na halos na isang doktor. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan na ang ama ng isang ulupong at nangamatay sa bilangguan at ning walang mahigaan. Pakinggan niyo mabuti ang aking mga sasabihin. Ako lang pakinggan niyo. Itong taong ito yung pinakaiwas-iwasan ko. Ngunit dinala siya sa akin ng Panginoon upang ako maghatol. Mabuting tao ng aking ama. Naglingkod siya ng tapat at buo sa ating bayan. Nagtiis ng kalungkutan para sa isang anak. At itong paring ito, at itong matapang paring ito, ay pinatuloy at pinakain sa loob ng aming tahanan. Ngunit ano ang kanyang ginanti, ha? Ano ang kanyang ginanti? Ipinausid niya at ipinibalanggo ang aking ama. At hindi pa siya nakontento. Pati ang libingan ng aking ama ay kanyang hinamak. At ngayon patuloy pa rin ang kanyang pagtutuligsa at pangahamak. Kayong mga may tungkulin sa lipunan at may mga kapangyarihan, di ba karapat-dapat lang siya mamatay? Hindi ba? Karapat-dapat ka lang mamatay! Bakit Crisostomo mo ka? Nakikiusap ako! Nakikiusap ako. Alang-alang sa akin, itigil mo lang yung binabala. Madaling kumalat sa buong San Diego ang kaguluhan na magitan kina Crisostomo Ibarra at Padre Damaso. Tinawag ng mga praile si Crisostomo Ibarra bilang isang pilibustero at kinasuhan siya ng pagiging ekskomunikado. Dahil sa estado ni Ibarra, baka hindi na ako payagan na makipagkita sa aking minamahal. Tahan na, Maria. Mukhang napapahala ka, Santiago. Ano ang nangyayari? Ang pinangangambuhan kong mangyari ay nangyari na, Isabel. Inutusan ako ni Padre Damaso na suwayin ang kasal ni na Maria Clara at Crisostomo. At kung hindi ko susundin ito ay Ano, Santiago? Ano ang nangyayari? ako ay mapaparusahan. Hindi lang dito sa lupa, pati na rin sa langit. Paano naman kami ni Ibarra? Paano na kami pinasamahan? Patawarin mo ako, anak. Hindi ko maaaring suwayin si Padre Damaso. Maaari niya akong ipatapon, ipibalanggo, o ipapatay. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Paano naman ako? Kung ganito lang din naman ang mangyayari sa akin. Para na rin ako sinusunod sa impyerno. Huwag kang mag-alala. May ipinakilala si Padre Damaso na nagalit sa Espanya. Siya ang magiging katipan mo. Ano? Nalulong ka na ba? Kaya mo ba magkain na magpapalit ng damit ang pagpapalit ng katipan? Puso! Puso, Santiago! Puso! Magbago ang
nagpapalit ng pagmamahal. At madalas, hindi rin ito nagbabago. Si Doña Victorina ay isang ginang na may edad na 45. Pero ipinamamalita niyang siya'y 32 taong gulang lamang. Ayon sa kanya, siya'y dalagang ubod ng ganda, kaya hindi siya nagpasilo sa mga lalaking Pilipino at ang pinangarap niya mapangasawa ay isang dayuhan. Napilitan siyang magpakasal sa isang maralitang Kastila. Ang Kastilang ito ay si Tiburcio de Españada na may 35 taong gulang, subalit ang mukha ay mas matandang tignan kaysa kay Doña Victorina na noon ay 40 taong gulang pa lamang. Namamasyal sina Doña Victorina at Don Tiburcio upang malasin ang bahay ng mga Indio. Panay pamimintas ang sinabi ng Doña sa bawat madaan ng bahay. Dumaan ang Doña sa tapat ng bahay ng Alperes at nagkatama ang paningin nila ni Doña Consolacion. Bakit ganyan naman dito? Ang papangit ng mga bahay. Tingnan mo yung mga tao. Bakit hindi sila nagbibigay pugay sa atin? Kasi mga sila lang yung tungkol. At kung ako naman saktan nila, Parang hindi ka naman lalaki. At ano naman yung kinaingit sa akin? Bakit naman ako may inggit sa katulad mong kay papangit din? Kilalanin niyo nga itong taong yung nasa harapan? Hindi niyo ba alam na isa lamang siyang hamak na labandera ng isang sundalo dati? Nakakahiya. At ikaw naman ay pumatay sa isang pilay. Ang usapang ito ay nakabababa ng aking karangalan. Labandera ka! tama na. Umiksena si Alperes at pinigilan ang dalawang nag-aaway. Nais kong hamunin mo ang Alperes. Ha? Kung hindi, ibubunyag ko lahat ng baho mo. Magandang umaga po, Padre Damaso. Ako nga pala si Linares na inanak ng iyong bayaw na si Carlitos. Ha, si Carlitos, kinagagala ko na nandito ka. Maupo ka. May sulat po pala ako sa inyo. Nakasulat dito na pinapahanap ka ng trabaho at mapapangasawa. Kung trabaho, madali lang, pero kung asawa, punta tayo sa bahay ni Kapitan Tiago. Mahanap kita ng asawa doon. Tara, sumunod ka sa akin. Nagpunta si Crisostomo sa tahanan ni Kapitan Tiago upang ibalita na siya ay hindi ekskomunikado. May dala siyang sulat mula sa Arsobispo na ibinigay nito sa kura at nagsasaad na siya ay nagkaroon na ng kapatawaran. Masayang masaya si Tia Isabel sapagkat ang binata ang nais nitong mapangasawa ng pamangking si Malia Clara at hindi ang Kastilang si Linares. Oh, masarap mo.
Darating ko lang at labis ko nag-alala sa iyong kalagayan. Magaling ka na pala at may special ka pang panauhin. Tungkol dito sa pagbisita ko ng walang paalam, pag-usapan lang natin ito sa natin pagkikita. Pwede ba ako pumunta bukas? Ang aming tahanan ay laging bukas para sa'yo. Buti naman kung ganun. Muna na ako. Elias, ang iyong mga kilos at kuro-kuro ay kakaiba sa lahat ng mga nakilala ko. Kaya kong pakilusin ng mga kaibigan ko sa Madrid sa pamamagitan ng salapi. At pati na rin ng Kapitan General ay kaya kong pakiusapan. Ngunit ang lahat ng ito ay walang magagawa. Isa rin po ba kayo sa mga naniniwalang kailangan gumawa muna ng masama bago gumawa ng mabuti? Naniniwala ako na kapag ang sakit ay malala, ito kailangan bigyan ng gamot na mahapding panlunas. Ang sakit ng bayan ay malubha. Kaya kailangan ng kaparaan ng marahas kung ito ang karapat-dapat. Kung ito ang makakabuti. Marahas, ngunit ito ang dapat. Ngunit bago mo nasuri ng panglunas, ay kailangan mo munang malaman ang sanin nito at pinagmulan. Tama ka dyan. Pero sadyang magkaibang ang ating mga kuro-kuro, Elias. Ngunit sa palagay ko, mag-iiba rin ito kapag sinabi mo na ang nangyari sa mga kasaysayan ng iyong buhay. Halika't ikikwento ko sa'yo. Isinalaysay ni Elias ang kasaysayan ng kanyang angkan kay Crisostomo Ibarra upang malaman nito na kabilang din siya sa mga sawimpalad. Ginoong Linares, meron po kayong sulat. Salamat. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw, umasa akong nabalitang patay ka na o napatay mo ang El Perez. Kung buhay ka pa, ayoko lumampas ang araw na ito na hindi mo binabalita ang mga buto ng asawa ng senyorang kulay talok ang muso. Kung hindi mo ilalampas ang Alperez, sasabihin ko na kay Don Santiago at sa dalaga nito ang itinatago mong sikreto, na ikaw ay hindi sekretaryo ng ministro sa Madrid at hindi mo rin kaibigan ang Kapitan General. Entiende? Nagmamahal mong pinsan, Victorina de las Reyes de Espadaña.